Total na nabigyan natin ng livelihood grant ay 474 na rice retailers na nagkakahalaga ng 7.5 million pesos. Medyo maliit pa yung catchment natin, pero sa araw na to hanggang sa 14th, lalaki at bibilis to dahil simultaneous na ang payout natin sa iba't ibang riyon at iba't ibang mga highly urbanized cities. Ayon sa DTI, ang proseso kasi na naganap, DTI ang mag-a-identify, DTI ang magva-validate kasi technical expertise nila yon. At pagka may listahan na sila, pinapasa nila sa DSWD kasi kami naman yung may mekanismo at programa para sa payout. Yun yung working pattern namin ng DTI and DSWD. In fact, we have a working group that meets every other day led by Yusek Carol Sanchez ng DTI para masigurado na yung flow ng trabaho ay mabilis. Gusto ng Pangulo natin na makarating ang tulong ang livelihood grant sa ating mas micro-rice retailers sa mabilis na panahon. On top of that, in the next 3 days rin, so mula kahapon hanggang sa 14th, importante sa amin na mabigay kaagad lahat to dahil mag-e-election ban rin. At bagamat nag-apply kami ng exemption sa COMELEC at nananalig kami na mabibigyan kami ng exemption, pero we cannot preempt the good COMELEC from saying na mabibigyan kami, talagang self-imposed deadline namin sa utos ng Pangulo is September 14. That should cover all the regions. Now, sa initial list na binigay ng DTI sa atin, ang kanilang naitala na mga micro and small rice retailers na nasa loob ng mga public markets and private markets na merong business permit and or DTI or SEC registration ay nasa 5,942. That's the rough list nila. Siyempre, give or take, mababawasan yan kasi patuloy na pag dumadaan doon sa proseso ng pagsasala, we make sure na walang duplicates. Bagamat sila ang nagva-validate kung rice retailer to na maliit, DSWD has a process of making sure walang duplicates. Kaya liliit yung numero na yan. But for now, it's 5,942. And ito yung mga ulitin ko, mga micro and small rice retailers na nasa loob ng mga public and private markets na meron silang business permit and or meron silang DTI registration or SEC registration kapag partnership yan. Ngayon may mga katanungan tungkol doon sa mga paano yung mga nasa labas ng mga public markets. Yan yung phase 2 naman ng programa. Patuloy na nakikipag-ugnayan ng DTI sa ating mga local government units, sa ating mga iba't ibang ahensya at private sector groups katulad ng GRECON to get the list para ma-make sure natin na yung mga wala sa loob ng mga palengke na mga micro small rice retailers mapasama doon sa mga succeeding list na ibibigay nila. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.